Sarcon dito sa inyong magandang paaralan. Ang mga kabataan ngayon ay tunay mapangahas sa mga gadget na kung saan ay gamit-gamit, no, gaya ng cellphone, ay makakagawa na ng mga pelikula. Pero ang tanong, kumusta naman ang nagawang pelikula? Dito natin pag-usapan ngayon ang sinasabing paano nga natin sipatin ang mga pelikula na ating napapanood, mahaba man yan o kulit o maikli na pelikula na short film. Now, sa paggawa ng pelikula, dapat nating tandaan na kailangan nating samahan ito ng puso sapagkat kapag ang isang pelikula, isang obra ay sinamahan ng puso, tunay na lalabas itong maganda. Kahit sabihin ng iba na hindi maganda, pero ito po ay maganda. Sasabihin ko sa inyo yan. Dahil ako mismo ay nakaranas na manood ng pelikula na may mga taong hindi maalam kung paano sipatin ng pelikula ay masasabi hindi maganda, pero ako na nakakalam kung ano ang isang pelikula at nagustuhan ko ang palabas na yun. So kayo, mga kabataan, na kung saan ang mundo nyo ngayon ay nasa cellphone, social media, gawin yung makabuluhan ang mga bagay-bagay na kung anong mayroon kayo ngayon. May mga guru kayo na nagpapagawa sa inyo ng video. No? So hindi natin maitatwa yan, pero ang tanong, kayo ba'y nag-iyahan na kung paano gumawa ng isang pelikula? Na isang maikling pelikula o short film. Tandaan niyo, kahit isang minuto ay pwede na kayo makagawa ng maikling pelikula. Marami akong mga naging short film na 1 minute na naipalabas sa Switzerland at sa Croatia. No? Dala-dala ko doon, pangalan ko, at yung bansa natin ang Pilipini. Lalo na kapag nasa Europe na, no? So, ang Philippines ay Pilipini na yan. So, gumawa tayo ng pelikula at sa pamamagitan ng pagsipat ng pelikula sa ngayon, ay tunay na mag-iiyahan kayo kung paano nga ba dapat natin panoorin ang pelikula. Alam natin na ang kwento o story ang siyang pinakapuso sa pagbuo ng isang pelikula. Wala tayong mapapanood sa tanghalan o di kaya sa sinihan kung walang istorya. Dahil walang gagampanan ng mga aktor, walang editorial director, at walang iilawan ang mga cinematographer, no? Na kung saan ay silang mas nakakaalam dito sa tamang pag-ilaw at pag-aanggulo. At wala rin i-edit yung editor. So, dapat natin mapatid na ang lahat ng itong mga elemento sa paggawa ng isang pelikula ay magkatuwang. Okay? Hindi lamang ang pelikula ay nangangahulugang may director. Dapat yung elemento ng production design, scriptwriting, cinematography, maging ang paglapat ng musika at tunog ay napaka-importante niya sapagkat ang paggawa ng pelikula ay kolaborasyon. No? Collaborative effort ito ng mga tao may skill o may kaalaman sa sining ng paggawa ng pelikula. So pag-usapan natin ang script. Sa script dapat ay maayos itong mailahad ang mga pangyayari. Tandaan niyo, kapag ang istorya ay may walang problema, walang kwenta. Bakit? Walang susunod ng mga pagsubok o i-harder na mga daraanan, mga tauhan. No? Kailangan merong problema nang sa gayoy, ang tauhang gumaganap o kumikilos sa kwento ay meron siyang pagpupursiging malagpasan yung problema at kapag ito'y nagawa niya, ay merong solusyon. Maaaring positibo o negatibo. Alam ko kayo mga kabataan na gusto nila pero sa realidad po, may mga pagkakataon talagang authentic sa nangyayari sa atin. So, bilang kayo magiging manong na someday, gumawa ng paraan na kung saan ay matanggap ng manunood, no? O babasa ng inyong mga akda na magiging hindi masaya ang tapos ng inyong kwento, no? At sa pagdulog nito sa mga manunood ay mapagtanto nila na matatanggap nila ang sitwasyon. No? Kasi yung proseso ng nagdaanan, yung pangunahing tauhan, mga tauhan doon sa kwento, ay magkakaroon ng realisasyon sa mga manunood. Bakit ganoon ang naging wakas ng isang kwento? Sa usapin naman ng pag-arte, sinasabi na natin ang mga gumaganap sa entablado ay malaki ang dalaw. Sa pelikula, maliit lang sapagkat ang atake dapat ng isang artista sa kanyang pag-arte ay dapat maging natural. Kasi natural na mga tao nakikita natin sa paligid. Na kapag tayo dumudungaw sa bintana,
ay parang pinakita o nanonood doon sa usapan ng ating mga kapitbahay o ng mga taong dumadaan sa ating bahay. No? So, yun ang pagiging natural. At sinasabi rin natin na kung maaari, dapat pag-aralan din ng aktor ang kanyang karakter na kanyang gagampanan. No? Gumawa rin tayo ng homework na kung saan maaari tayo mag-observa ng mga taong in particular doon sa karakter natin. Kasi, halimbawa, tayo ay gaganap na isang mentor. Sa tunay na buhay, hindi tayo mentor. Teacher tayo, no? So, kailangan pag-aralan natin yung karakter para mag-observa tayo. Maaaring kunin natin yung kanyang pagkilos o maaaring gumawa tayo ng improvisation doon sa kanyang karakter. Okay? Doon naman sa lesson ng paproduksyon, napaka-importante na marunong tayong manaliksik. Kahit kayo ay 16 years old, 17 years old, kaya-kaya yung muling buhayin yung panahon ng 1970s. Google lang po ang katapat niyan. So pag nag-Google kayo, ano ang kasuotan ng mga taong nasa 1970s noon, o hindi naman kayo, ano kaya ang mga makikita sa mga larawan sa loob ng classroom ng 1970s na yun. Actually, kalendaryo pala. Pag nakakita kayo ng kalendaryo noong 1970s, dadaanan ng camera, magpapanig siya, tayo dadaling na doon sa panahon ng 70s. Malaking bagay yung kalendaryo na makikita doon. Hindi na kailangan sabihin ng karakter na ngayon ay panahon ng 1970. No? Sapagkat yung kalendaryo ay magdadala sa atin doon sa kapanahon na ngayon. Okay? Importante rin dito, syempre ang cinematography. Pag sinabi natin cinematography, yung tamang pag-iilaw at pag-aangulo doon ng camera. No? May sinasabi rin tayong DOP o Director of Photography. Ang DOP ay kasi halaga rin ng direktor ng kabuuan ng pelikula. So kung ako yung direktor ng pelikula, bibigyan ko ng kalayaan ng DOP na mag-ilaw o mag-angulo ng kanyang camera doon sa hinihingi ng eksena. So halimbawa na lamang sa pelikulang Anak na Vilma Santos at Claudine Barreto, alam ko ito ay napanood nyo na kapag magdamdamit talaga ng eksena sapagkat si Claudine ay rebelling anak na, no? Dahil para sa kanya, hindi siya mahal na kanyang nanay, na OFW, na si Vilma Santos. At nung umuwi si Vilma, hindi na siya kilala ng kanyang mga anak at hindi na siya iginagalang. No? So, sa eksena na nakaupo si Claudine sa bintana, si Vilma ay doon sa baba ng kutson, hindi po yung basta na lamang ipinuwesto yung mga tauhan doon sa eksena na yun. May kahulugan po yun sapagkat ang pagiging mataas si Claudine ang paiwanan doon sa kanyang pwesto at mapagkumbabang si Vilma Santos na doon naman sa may kutsonan na nakaupo. So, may kahulugan po yun. Kaya ganun din sa pelikulang Probabilisyon na kung saan nag-usap ang mag-ina si Gloria Sicilia at saka si Nora Oto sa loob ng kulambo. Pwede naman sila mag-usap sa kusina no, habang naghihiwa ng sibuyas o kung anong maghihiwain nila doon na pansahog sa kanilang pilulutuin. At nag-uusap sila, pero hindi, doon sa kulambo. Alam natin na ang tayong mga Pilipino ay natin closeness families, no? Napaka-halaga sa ating pamilya. Na kung maaari, dito lang kayo tumira sa compound na ito, kung yung anak ay nakasawa, o dito na kayo. No? Ganon. So, napaiwan dito sa kulambo na yun ay yung pagiging close ng mag-ina. No? At ang ganda ng pag-ilaw sa eksena na ito, no? Pag-ilaw doon sa loob ng kulambo. So, yung cinematography na ginawa ng cinematographer ay tunay na nakakapag-inganyo ng emosyon doon sa mga manonood. Ganun din sa paglapat ng musika. Okay? Nung panahon ni Chaplin, talagang walang mga tunog at walang mga lapat ng musika, no? Pero natutuwa tayo. Pero mas lalo din matutuwa kung merong lapat ng tunog, no? Sa mga eksena na nakikita natin. Gaya din ng mga drama scene, ano? So, naiiyak tayo sa husay ng sa gumaganap ng boses, tumutulong yung luha. Paano pa kung lalapatan ng malungkot na musika? So, napakalaga din ng paglalapat ng musika sa mga dramatic scene, ano? O kaya sa comedy naman, may mga tutunan nakakatawa. Ang direktor, no? Ang direktor, mas ang focus talaga niya ay yung blocking ng eksena at yung pag-acting ng artista, no? Paano atakin. Trivia lang, si Brillante Mendoza ay tunay napakahusay na director. Sa mga ilangan si Brillante Mendoza. Sa kanya kasi, may script sila sa kanyang pelikula
ngunit hindi niya ipinapakita ito sa kanyang mga artista. No? Pag nasa set na yung mga artista, pag ready na sila mag-shoot, ay sinasabi na kung ano ang eksena na yun, hinahayaan niya yung artista niya mag-interpret ng kanyang character at kung paano siya gumalaw doon sa eksena na nais na ma-capture ni Direk Pinati Mendoza. At hindi siya mahilig mag-tripod, no? Kaya nga sinasabi niya pag sa mga director, ginawa ko na tripod, sige, kunin mo ang camera, shoot tayo. Sinasabi ng iba, ano ba yan ang pelikula ng Pinati Mendoza? Magalaw, masakit sa mata. Pero wag ka, nananalo sa ibang bansa ang kanyang mga pelikula. No? Sapagkat tayo mismo kasi, parang yung mata natin, parang lente ng camera, pag tayo maglalakad, hindi naman patay nilalakaran natin, di ba? So may mga tendency talagang umaalon-alon o yung magalaw yung pagtingin natin doon sa nilalakaran natin. Okay? So ganun yung pelikula, ganun yung sa kanya. Kaya may mga pagkakataon talagang magalaw ang kanyang camera, no? Pagkuha doon sa mga eksena. So sa kabuuan po, napaka-importante na dapat natin pangalagaan ang elemento na paggawa ng pelikula. So kung tayo magsisipat ng mga pelikula, may man o mahaba, dapat tayo nakapokus sa palabas. Kung tayo nasa bahay, nagpunta tayo na palabas sa TV, marami tayong ginagawa, pala tayo nakapokus sa TV, pero may ginagawa kang pagluluto, pamabalansya, at minsan pa may umiyak ng bata nandun sa loob ng bahay, hindi mo na pero naririnig mo yung palabas. Pero sa pelikula, yun ang focus mo yun. Kaya, talagang dapat natin sipatin kung ano ang nakikita natin. Huwag tayong manood ng pelikula na ang ating unang layunin ay upang makita ang ating idolo. No? Ano ba, paborito ni si Catherine o si Daniel, no? Padilla. Hindi kung ano ang kwento. No? Kung ano ang kwento, at ano ang malitali doon sa kwento, sa mga elemento makikita natin. No? Bakit ganoon ang pag-iilaw? Bakit madilim yung kalahati ng mukha? Bakit yung kabila ay maliwanag? No? So may mga kaulugan niyo sa characterization. No? Bakit ganoon ang kanyang kasuotan? Anong ibig sabihin doon? So, kung kayo naalala niyo pag nanonood kayo na maalala pa yan, may mga bagay-bagay doon na itinatanim. Sapagkat yung bagay na yun ay may kahulugan din sa kabuuan ng istorya. Sayang na lamang at magtatapos ng maalala mo kaya, no? Noon na kung saan ay isang mga kwentong sa tunay na buhay, na kung saan ay may mga bagay doon na nakapaloob doon sa kwento na may simbolong pinapahaliwatig. So sana po ay sa sunod na tayo manood ng sine, tingnan na natin yung detalye ng mga ng palabas. Yung mga elemento, tingnan natin kung saan mas angat yung pelikula. Okay? So kayo mga kabataan na gusto gumawa ng pelikula, asahan ko po na mas lalo kayo magiging bukas ang mga ispan, tatanggapin ninyo kahit malungkot ang ending, pero yun ang tunay na nangyari doon sa kabuuan ng pelikula at matatanggap nyo at inyo itong mahangaan sapagkat may mga elementong sisidabasan na mahusay at dapat natin hagaan. Okay? So, good luck sa inyo at sana makapanood ako ng mga pelikulang gawa ninyo. Maraming salamat po. Maligayang pagbati po sa inyo, sir. Salamat po at kayo po ay aming nakapanayam upang magbahagi pa po ng inyong mga nalalaman about po sa paggawa o pagbuo pa po ng isang pelikula. Ngayon po, meron lang po kaming mga ilang katanungan upang mas mapalawak pa po namin ang aming kaalaman patungkol sa industriyang ito. Para po sa unang katanungan, ano po ang pinagkaiba ng indie film at mainstream? Okay, pag usapan natin ang indie film versus mainstream, pag sinabi na natin indie films, ito po ay mga pelikulang gawa outside big companies, no? Pag sinabi natin big companies, nandiyan ang Viva Films, KB Productions, Star Cinema, MC Productions, pero pag mga pelikula na labas dito sa mga pinagin kong malalaking kumpanya, ay sinasabi natin independent produced film. So ako mismo, hindi film producer din ako kasi gumagawa ko ng pelikula na talagang ako lang ang gumagastos din. So yun po ang pagkakaiba. Pag sinabi naman natin, bakit yung mainstream mga bigati ng artista? Totoo yun. Pero meron na rin mga indie films sa kung saan bigati din yung artista. Bakit? Kasi nga mas gusto nilang subukan din naman gumawa ng pelikula na sa indie film. Kasi mas challenging yung mga character na ginagampanan doon. Dito kasi sa mainstream mo, more na mas ang inaalaga yung image ng pagiging artista nila. Kaya hindi ka takatakang
si Charles Santos man ay nagtigil films rin. Si Nora Honor man nagtigil films. Maging si Vilma Santos, hindi ko lang extra, ay nagtigil films producing million. May partikular na gamit ba sa gadget na gagamitin sa paggawa ng pelikula? Salamat sa katanungan. Wala akong particular na gamit, cellphone o DSLR man, ay pwede po nating gamitin para tayo ay makabuo ng isang pelikula. Kaya sinasabi ko sa inyo, kayong mga kabataan, panahon nyo ngayon ang mga gadget na yan. Gawin natin makabuluhan ang mga gadget na ito para tayo makabuo ng isang pelikula. Yung mga pangarap ninyo, yung mga ambisyon nyo sa buhay, yung mga nakikita nyo sa kapaligiran ng may gusto kayong baguhin, pwede kayong gumawa ng pelikula. Siguro ang mga artista nyo, yung mga kamag-anak ninyo, kuya nyo, ate nyo, lola nyo, at mga pamangkin nyo, pwede yung pagampanin dyan. Okay? May limitasyon ba ang direktor sa pagbuo ng kabuuan ng pelikula? Mas ang director kasi nakabuo ng pelikula, syempre siya overseer sa buong production na yun, sa project na yun. Okay? Pero ako bilang director ay binibigyan ko ng kalayan ng aking DOP o Director of Photography, yung mga cinematographer natin, na mag-suggest siya. No? Kung meron siya sa tingin niya, kasi bibigyan dapat ng script lahat eh, para sa tingnan nila kung saan sila pwede pumasok. No? So halimbawa sa DOP ko at may suggest siya na direct, sa part nito direct, pwede ba natin ilawan itong bagay nito? O di kaya direct, pwede bang ang isa dito nakaupo sa mataas o sa mababa yung isa naman? Tatanggapin natin kung swak naman doon talaga at mahusay naman talaga kanyang suggestion. No? Tandaan ninyo, ang cinematographer ay artist din yan. Nasisipat niya kung ano ang maganda doon sa kalalabasan ng eksena na yun, ayon sa script. Mas ang director kasi nakapokus doon sa eksena at sa mga acting ng mga actors. No? Maraming salamat po sa inyong mga katanungan. Sa muli, kaya nasabi ko kanina, sana ay makapanood ako ng mga pelikulang gawa ninyo. At marami pong mga contest ngayon na kung saan high school, junior and senior high ang mga dapat na lumao. Katulad ng estudyante ko dati na si Timothy Morales, na ang mami niya ay nandito nagtuturo, ay nagwagi na po siya ng mga karangalan, hindi lang sa Pilipinas, bagkos maging sa ibang bansa, sa India at sa New Jersey. So, katulad nyo nung isa siya, nangangarap din maging director someday. So, good luck po sa inyo.